Okay, good morning. So, mayroon akong ipapakita sa inyo dahil request ito ng aking isang client. So, sabi niya na-amazed ako sa aking Facebook at palagi ko daw pinupost yung aking business. So, sabi niya na-curious siya. So, ano daw yung business ko? Sabi ko, okay, so, konting background lang sa aking company. Okay, so ang aking company is Unified Product and Services at 12 years na po yung aking company at ang ating CEO ay walang iba kundi si President Pres Manny Pascual. So isa po ako sa mga nabiyaan sa business na ito at ngayon sobrang na-amaze ako at nagamit ko na po. At kumikita na po. So, may isa po akong client na nag-request na gusto ko daw niya makita na yung tutorial kung paano ko daw gamitin yung aking GCash kasi na-amaze daw siya. Okay? Kasi nakakaiba daw yung aming GCash. So, anyway, so, pakita ko yung aking how to use the login. So, enter lang natin yung ating username and password. Okay, so ngayon maglalagay na po ako sa aking system. So, parang Facebook lang po ito, mga idol. So, kailangan ko lang siya ilagay. So, sabi niya sa akin, how to use your GCash. So, dahil yung laman ng aking eCash Pay na tinatawag, kung familiar tayo sa Paymaya or GCash, pareha din po ito, punduhan natin. So, ngayon, 83 cents and 35 cents lang po yung natira. So, first, proceed tayo sa ating GCash. So, i-click lang natin yung send. Then, click GCash. Okay, so, dahil wala naman akong cellphone number sa Pilipinas, so, gagawa na lang ako ng cellphone ko. Okay, so the same. Lagay natin yung cellphone number natin. 2468. Alright, so name, example. So, ito tutorial lang to mga palangga ha. Okay, so the same GCash lang din to sa Pilipinas. Pero, ang good news, marami po tayong mga services na pwede nating pagkakitaan dito sa aking business na to. So, ilalagay lang natin yung cellphone number, name, and amount. So, proceed, click. Okay, may kulang yata. Okay. Proceed, click. Okay, so next lang. Okay, so nakalagay na yung cellphone number, my name, and the amount, 80 pesos. So, yung charge natin is 80 cents lang po. Okay. And, ilagyan natin ng transaction password. Okay, so yung transaction password, tayo lang po nakakaalam yan. Okay, so dahil hindi ko po i-confirm dahil yung aking cellphone number ay hindi naman totoo, pero in real, pwede po natin ilagay yung ating real cellphone number. Okay, so hanggang dito na lang yung aking pag-tutorial sa aking system. Iko-continue ko for the next vlog, and thank you and God bless and bye. See you for the next vlog. God bless.